Mariana Jean Sorenio, 12 years. Hi, ako si Brother John Kel Sorenio. Siguro mga more than 10 years na din. Siyempre, mas matagal ka sa Malamang. I don't know the exact date. Siguro, yan, mga 13 or 14, siguro ganun. siyang nagdala sa akin. Well, nang pag-uwi ko dito, yun, kumbaga, dito na rin ako nag-church kasama ni Mama. So, bali si Mama ang nagdala sa akin. Regarding sa breakthrough sa amin, kasi we started, kapos. So, start kami dyan sa Mendoza family, yung place natin Oyet. Kumbaga, yung maliit pa yung mga sahod namin. And both ATM namin sangla and 20% ang tubo nun per month. So, ayun, kumbaga, gradually, little by little lang na nagkakaroon ng breakthrough and kumbaga fast forward, challenge namin sarili ang isa't isa, yung kami dalawa mag-asawa na Tithing. tithes regarding talaga sa tithing. And simula nung na-tithes kami, na napatunayan namin na talagang working kasi Pastor William said dati na try nyo mag-tithes for 6 months. Ngayon, pag walang nangyari, edi tumigil na kayo, minto na kayo. Pero, kumbaga, praise God, napatunayan namin na God is really faithful. If we faithfully tithes, giving yung sa Kanya, ayun, naranasan namin breakthrough. Yun, sabi nga namin nung una, kasi parang mahirap mag-tithes, lalo kapag gano'n na sakto lang lagi yung budget or minsan kapos pa. Pero ang sobrang amazing doon is even though sa pagta-tithes namin, kung kailan kami nagta-tithes na mas nababawasan dapat yung income, mas lalo kaming parang laging nagiging sapat or minsan sobra pa. Tapos nakakatuwa kasi from nagsimula kami sa paycheck by paycheck, ganyan. Talagang yung mag-aantay ka kung kailan yung susunod na sahod para makabili ka ulit ng mga panggastos. Minsan, kulang pa, ganon. Pero ngayon, nakakatuwa kasi simula nga nung nag-tithes kami, natuto kami mag-tithings, yung mag-seed, ganyan. Sobrang, doon namin nakita yung talagang faithfulness ni Lord sa, talagang sabi niyang, test me in this. Hindi talagang kumbaga, it works talaga. Yun, basta sasamahan mo ng faith mo at saka ng yung kumbaga cheerful kang magbigay kay Lord. I think yung plus na lang yung karoon kami dalawang sasakyan, karoon yung sariling bahay. At ngayon, kumbaga, papaupahan na. So, naging obedient din kami doon sa pagta-tithes. Siyempre, kailangan kasama ng faith yun eh. Hindi lang yung nagbibigay ka lang pero kailangan natin ng pananampalataya and obedience talaga. And bukod siguro dun sa mga kung ano yung meron kami ngayon, I think more than that is yung talagang hindi pag-iwan sa amin ni Lord sa kahit ano yung mga pagdaanan namin, even yung mga hospitalization, nung nagkasakit si Mama. Parang kasi nung nagkasakit si Mama Kel, cancer, so talagang magastos. Yung meron siyang health card, na-exhaust na namin yung health card, talagang wala kaming funds, pero doon ka maa-amaze na ang galing ni Lord kasi bibigla siyang gagawing mga ways para ma-provide yung lahat ng mga needs. Tapos, even sa mga bills, meron kaming mga bills na talagang wala kaming pangbayad, pero mas pipiliin namin kunyaring mag-tithes. Tapos magugulat ka na lang. Sobrang masa-surprise ka, sobrang mysterious nung pag kilos ni Lord kasi talagang may kapalit. Saka on time, always on time, never late. Hindi namin naranasan yung magkulang. Nung nagsimula kaming sumunod, mag-obey sa pagta-tithes. Since then, talagang naranasan namin yung pagpapala, yung breakthrough, dumaan sa buhay namin. So, yun lang. Yung breakthrough na naranasan namin,
sa obedience, and syempre yung pananampalataya. Yun. Siguro ako ang ano ko doon is kami hindi naman talaga kami from well-off family, parehas kaming hindi kami, wala kaming silver spoon, ganyan. So, nakakatuwa na through yung pag-obey mo kay Lord, makikita mo kung gaano siya kagaling kumilos. And ngayon, sobrang sarap sa feeling na blessed kami so we can be a blessing to others. Nakakatulong, hindi lang sa Somehow. pamilya, sa side niya, side ko, sa ibang tao. Masarap yung ikaw na yung nagiging channel of blessing. Hindi ikaw yung umaasa na bigyan. So, yun yung goal din namin na patuloy. Pag pinagpala kami ni Lord, siyempre pagpapalain din namin yung ibang tao. Pero have faith kasi si Lord, hindi lang niya tayo binibless financially. In every aspect, He is faithful, He is just. So, lahat nung basta magtiwala ka kay Lord, ibigay mo kay Lord lahat, isuko mo kay Lord lahat ng pangangailangan mo. Kasi yung Diyos natin is Diyos na buhay. And He is faithful, He listens. So, alam niya kung ano yung mga desire ng puso natin. And we just need to trust and walk yung path na nilaan ni Lord sa atin. And everything will fall into place. Yun, mag-believe, have faith. Let's focus our eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith.